So, isang magandang gabi sa inyo mga sir. Mayroon na naman tayong ituturo o ibabahagi sa inyo kung paano maglagay ng daytime running light sa headlight ng ating Honda Click. Yung ganitong klaseng daytime running light. So, iba to sa bi-LED. Ito yung daytime running light lang. Tapos additional light, devil eye, para sa Honda Click. So, ganyan siya. So, paano ba i-wiring yan? Yun ang ituturo natin sa inyo kung paano siya i-wiring sa ating motor. Or yung diagram yan, kung paano siya gawin sa ating Honda Click 125 or 150. Version 1, version 3, or kahit version 4 pa yan. So, ayan mga sir. Panoodin nyo yung buong video para malaman nyo kung paano ginagawa to, paano pag-wiring nito. So, yun. Watch the full video mga sir. So, yung mga sir, ito yung diagram ng pagkakabit ng ating daytime running light sa ating Honda Click, no? So, iba pa yung bi-LED, iba pa yung daytime running light tulad ng pinakita natin sa inyo, no? Yun, paano lagyan or paano i-wiring yun sa ating Honda Click headlight. So, ganito yung mga sir, kailangan natin dyan ng 4 na mini relay. So, kasi kaya mini relay, mas maganda kasi yung maliit na relay, mas madali siyang ipwesto. Hindi siya bulky or hindi siya mahirap hanapan ng pwesto sa ating motor. So, ito kasi pwede na natin ilagay sa loob ng ating headlight ng ating Honda Click. So, yan mga yan. So, itong dalawang to ay para doon sa ating headlight tsaka park light. Kasi kailangan may on-off tayo para meron tayong back to stock sa ating ilaw, sa ating headlight ng Honda Click. Tapos, itong dalawang relay naman to, para to sa ating daytime running light. Ganun din sa LED para sa ating signal, no? Yung mga nakalagay na LED sa ating signal light. So, yan. So, kailangan natin ng halo switch, siya yung magsisilbing trigger para ma-off at back to, bumalik sa stock at ma-off yung ating park light tsaka yung ating headlight. So, dito naman, kung makikita nyo itong dalawang linyang to, itong black wire, ito yung ating supply ng ating park light. So, ayan. Yung black wire na yan. So, may gagawin tayo dyan. Puputulin natin yan. So, ito namang white-green para to sa version 2 na Honda Click, mga sir. So, sa version 3, iba ang kulay ng wire na to. Hindi to white-green. Kung hindi ako nagkakamali, kulay white-red to or green-red. So, to. Or black-red. So, sa ganun siya. So, iba na kasi sa version 3 ang kulay ng wire na to. So, yan. Tapos, 12 volts battery. Meron tayo. Tapos, ito yung ating signal light stock. Ito yung park light na stock. Ito naman yung daytime running light na ikakabit natin. Ito naman yung LED na ikakabit natin sa ating signal light. So, ganito ang pag-wiring nun. Unahin natin. Dito tayo magsimula sa ating DRL or daytime running light, park light, tsaka signal light. So, i-wire muna natin yung ating daytime running light tsaka yung ating LED na nakalagay sa ating signal light. So, ito nga pala tong switch na to. Ito yung sa left and right signal light natin. So, ang source ay gray, no? Gray wire yan. So, yan yung nagsusupply sa ating signal light. So, ito yung left wire papunta signal light, right wire para punta naman sa signal light na right. So, dito sa number 30, mga sir, pagsasamahin nyo na sila. So, ayan. Pagsasamahin nyo na yan. Tapos, ayan ay nakakabit sa ating source. So, lagyan muna natin siya ng wire. So, source yan mga sir. So, lagyan lang natin muna siya ng wire. Tapos, ito naman ating number 86. So, ayan. Dito naman siya sa ating right signal light. Ito, dito. So, sa loob kasi, pag ganyan, sa loob na ako ng headlight, nagwa-wire mga sir. So, pag sa loob ng headlight, etong signal light ng left, no? Itong signal light ng left, color white to sa loob ng headlight ng ating motor. Ito naman color red sa loob rin yan.
So, ito. Kulang pa pala tong wire. Kasi ito yung running light naman. So, ayan. So, dito na lang tayo sa kulay light blue. So, yung kulay light blue na wire, ilalagay natin yan kung sa labas kayo magwa-wiring, mga sir. So, may connection yan. Yung isa niya nakalagay dito sa ating signal light. So, left. Nakapunta yan sa left. Tapos yung right, syempre, nakapunta rin siya sa right. So, ganyan yan. So, yung isa dyan, ilalagay natin dito sa 86. So, yan. Tapos, yung isa naman, lalagyan rin natin ng wire. Pupunta rin natin sa 86 sa kabilang relay. So, sila yung magsisilbi ditong trigger sa ating dalawang relay. So, ito na yung ground. Yan, ground. 86 galing sa ating right signal light at saka left signal light. Tapos ito namang 87A, lagyan natin ng wire. Tapos baba natin. Pupunta siya sa ating right LED. So ito. So, ito yung ilaw na nakakabit sa atin. Signal light. So, ayan. Tapos yung 87, wala nang connection yan, mga sir. Wala nang connection yan. So, ito naman, lalagay rin natin sa kabilang LED. So, dito na natin siya idadaan. So, yan. Ito yung LED na to, ito yung mga additional light na nakakabit sa ating signal light, no? So, yan siya. So, ito source to. Ito positive to. Kapag ito may source, o may positive na pumasok sa number 30, iilaw na tong dalawang LED na to. Kasi nakakonect sila sa number 87A. Ayan. So, yung 87A, yan yung normally close. Once na nagkaroon ng power yung 30, automatic meron tong source na lalabas ko. Either positive or negative ang nilagay nyo supply, may lalabas dyan kung anong source ang nilagay nyo. So, ang nilagay natin ay positive source. So, mag-output siya dito sa 87A, normally close. Punta siya sa LED, sa ating additional LED sa ating signal light. So, ganun din yung kabila. Punta naman siya sa right. So, left and right yan ang connection yan. Kung saan yung signal light nyo kinabit tong number 86, halimbawa sa right, so, syempre, dapat itong output nito sa right din. So, yung isa sa left. So, ayan. So, dapat sa left din siya. So, ba't gano'n? Kasi pag nag-signal light ka sa right, so, magkakaroon ng supply to, papasok siya sa 86, so, makakat yun, ating power dito, papunta sa ating LED, pupunta sa 87, so mag-off siya, iilaw yung ating signal light, mga sir, ganun yun. So, ayan. So, pag left naman, syempre, iilaw yung pupunta yung source dito, pupunta sa mamamatay 87, lilipat sa 87 ay lilipat sa 87, mag-off din to. Pero, syempre, yung signal light natin, pitik-pitik lang naman yan, no? Nagbiblink lang naman yan. So, magiging patay sindi yan. Magpapalitan silang dalawa pag nagsisignal light ka. So, pero ito, gagana lang to kapag naka-on na yung source natin. Tapos, ito naman, mga sir, ito yung sa daytime running light natin, tatlo ang wire niyan sa bawat ilaw. So, bakit tatlo? Yung isa, para sa park light, tapos yung isa naman, yung pinaka-running light niya. Yung pang nagsisignal light tayo, mga sir. Yan. So, ito yung sa signal light. Lagyan natin ng S, signal light. Signal light. So, yan. Ito sa park light pala, hindi na to. Yung daytime running light lang ang ating tatlong wire. So, yan. So, dalawa yung kabilaan sa left park light at right park light. So, yan. Yung daytime running light. Ito naman yung stock natin, park light.
So, itong signal light ng ating DRL. So, example, signal light right, signal light left. So, yung ating signal light left, ilalagay natin dito sa signal light left. So, yan. So, lagay pa tayong additional wire. Pababain natin. Punta natin dito sa left. Tapos yung kabila naman, signal light right. So, syempre, sa right naman siya nakalagay. So, yan. Duktong tayo ng wire. So, yan. Tapos, lagay natin siya sa right. So, yan mga sir. So, intindihan nyo na lang maigi. Dinidiscuss naman natin sa inyo one by one yung wiring connection natin sa bawat ilaw na nakakabit. So, pag nag-signal light ka, iilaw na yung ating daytime running light. Kasi hindi natin pwedeng dito ilagay yan or isama dito sa 87A. Kasi nga, pag sinama natin, mahihirapan tayo magtono ng running light natin sa ating daytime running light. Mahihirapan tayo tono dahil minsan mabilis yun flash ng ating stock signal light, kaya minsan aandap-andap lang siyang ganun. So, kailangan dito nyo siya ikabit para mas solid, mga sir. Kasi yan naman, automatic yan, kahit may power to or kahit may ilaw yung DRL natin, once na nasupplyan yung atin sa daytime running light, mamamatay yung pinaka-stock niya na ilaw as in part light, papapalitan ng signal light or running light. So, yung may dalawa pa tayong wire naka-standby pa. Tsaka yung ating part light na connection. So, yan mga sir. So, dito, ito kasing part light na to, dito natin yung isasama. So, ayan na yung atin para sa LED na nakakabit sa signal light. Nagpapalitan sila pag nag-signal light ka. At yung daytime running light, yung part light natin. So, wawiringan na natin yung part light kasi kailangan may on-off to para mag-back to stock silang dalawa. So, ganito naman yan. Dito sa atin white-green, ito yung supply ng atin headlight. So, ground trigger to, yung white-green, mga sir, ground trigger yan, or negative wire yan galing sa atin ECU. Yun, white-green na kulay. So, yan ang namumukod-taning connection sa atin headlight na nagsusupply galing sa ECU. So, ang sinusupplyan niya ay headlight. So, ikakat natin yan. Cut. So, ito yung papunta sa ilaw mismo or papunta sa ating headlight. Ito naman yung galing sa harness. So, itong galing sa harness, ilalagay natin dito sa number 30. Ulitin ko yung galing sa harness na pinutol natin, lalagay natin sa number 30. Tapos, ito naman 87A. Ilalagay naman natin siya doon sa karugtong ng pinutol natin, yung papunta naman sa battery. So, kapag naka-on yung motor natin, mga sir, pag on ng susi, so masusupply yung number 30 ng ground, automatic yung number 87 babalik doon. So, pinutol lang natin siya, parang pinadaan lang natin sa switch kasi yung relay, serve as switch din po yan, no? Mechanical switch. So, yung 30 pupunta sa 87, susupplyan niya yung pinutol natin. So, iilaw pa rin yung ating headlight, mga sir, yung headlight. Iilaw pa rin yan. So, ngayon, dito naman tayo sa kabila. Ito naman part light, black wire yan. Sa part light natin, ito, ang nagsusupply dyan, positive or yun, accessory wire na black wire. Kakat din natin yan. So, katulad nito ng ating white-green, so ganun din ang connection nitong ating black wire. So, duduktong tayo ng wire. Mula dito, ito yung papunta sa harness or yung galing sa harness. Ilalagay natin yan sa number 30. Oh, yun na yan. Sa number 30 yan, mga sir. Siya yung source. So, siya yung source. So, syempre, tulad nito, yung 87A. So, pag nalagyan yung source, 87A, may power na.
Lalagay natin ngayon dito yan. So, yan. Doon sa kabilang line na pinutol natin, papunta sa park light. No? Sa park light or sa pinaka-headlight ng ating motor. Ito galing harness. Ito papunta sa pinaka-ilaw ng ating motor. So, yan na. So, yan na ang connection. So, yung 86. So, dyan na ngayon papasok yung ating switch. Halo switch natin. Sa halo switch, may 4 na wire yan. So, may mga nakasulat naman yan sa likod ng inyong halo switch. Iba-iba kasi ang kulay niyan. So, yung sa babang bahagi, C as serve as common. Tapos, plus sign serve as positive. Negative sign serves as negative. Normally open, normally close. Normally open yan yung nasa gitna. Normally close yan naman yung nasa taas. No? Halos pareha sila ng common. So, itong normally close, wala nang connection yan. So, dito na tayo sa itong positive negative nilagay na natin sa ground. So, dito tayo sa positive, tsaka normally open. So, pag duduktungin natin, pag sasamahin natin sila, lalagyan natin ng wire. Susuplayan niya ngayon yung 86 na to, at yung 86 sa kabila. So, once na i-on mo to, mag-energize natin relay. Yung connection dito sa 87 lilipat sa 87 ay lilipat sa 87. So, yung connection dito, ganyan yan. So, lilipat yan dito sa 87. Yan. So, mawawalan ng connection yung 87A. Mamamatay ngayon yung atin. Mag-off ngayon yung atin headlight. Ganon din yung park light. So, itong wire na to, karuktong niya nito, yung park light na to. Okay lang natin. Medyo dikit-dikit na. Kaya na lang mag-adjust. Yan. Magkaruktong yan dyan. So, karuktong yan. Yung park light. So, yan sinasabi ko sa inyo kanina. So, mamamatay yung park light, mag-o-off yung park light, mag-o-off din yung headlight. So, eto wala na tong connection. No connection na yan. Etong galing sa atin headlight. So, etong may connection dyan, etong atin galing sa park light. So, itong 87A, lalagyan natin ng wire. Ilalagay naman natin siya sa ating daytime running light. So, ito yung daytime running light. Pag sasamahin lang natin yan. So, yan. So, ito yung daytime running light natin. Pag sasamahin natin silang dalawa. So, doon natin lalagay yung 87 nitong relay galing sa ating park light. So, syempre, pag nag-off to, off yan. Ang magkaka-power 87, iilaw yung ating daytime running light as serve as park light. So, syempre, meron pa tayong natitira yung source. So, yan. Yung sinasabi ko sa inyo. Yan source na yan, dito rin yan nakalagay sa ating switch. So, ito siya. Ito. Ang switch natin, sinuplayan niya yung number 86 ng first relay at yung 86 ng second relay para sa ating park light at sa ating headlight. Ngayon, susuplayan niya rin yung ating third and fourth relay. So, yan. Susuplayan niya rin to. So, pag inon mo to, mag-on yun ating daytime running light as park light. At dito naman, mag-on yun ating LED para sa signal light, yung nakalagay sa signal light, at yun kabila rin sa signal light. So, yun ang mag-on sa kanila. So, pag in-off natin yan, off sila lahat, back to stock tayo mga sir. So, kung makapansin nyo rito, bakit may 12 volts battery? So, pwede kasing itong black wire na to, yung galing sa harness, ayan, hindi mo na kukunin para maging solid supply na positive ang magsusupply sa yung mga nilagay na ilaw. So, pwedeng yan, pwedeng dito mo na siya ilagay. Yan. Gagamit ka lang ng
fuse, 15 amps. 15 amps sa 10 amps. So, yan. Pwede mo nang sa battery i-connect or dito sa black wire. Para sa akin kasi mas mainam kung sa battery dahil mas solid yung supply niya at hindi siya makikihati sa ibang sinusupplyan ng ating accessory dahil medyo marami ng ilaw yan para hindi na mahirapan yung ating accessory wire sa pinataganan yung mga ilaw. Pero kung baguhan ka naman, pwedeng hindi mo na dyan irekta at dito ka na kumuha sa pinutol mong black wire galing sa ating part light. So, yan. Nasa inyo na yan mga sir. So, yan. So, ganyan lang maggawa ng ating or paglalagay ng daytime running light sa ating headlight ng Honda Click. So, ganyan. So, yan mga sir, ulit-ulitin nyo lang yung video, i-summarize nyo lang mabuti, pakinggan nyo lahat ng sinasabi natin. So, nandyan na naman, na-explain na natin sa inyo. At napakasimple lang, para sa may kaalaman na, pero sa mga wala naman, so syempre medyo tricky yan, medyo mahirap. So, kaya ulit-ulitin nyo lang. At lagi kong pinapaalala, pagdating sa wiring mga sir, laging double checking tayo. Kabisiduhin natin ang bawat wire na kinoconnect natin dahil ang wiring po ay mas mahirap dahil buong motor mo rito ay masusunog or masisira. So, yan. Yan ang problema sa wiring. Tsaka ingatan nyo rin yung ating headlight, lalong-lalo na kung hindi naman valid ang ilalagay nyo para mayroon pa rin back to stock. So, napakahalaga rin ng mga back to stock in case na masita kayo or pang daily yung inyong motor, ginagamit kayo pang trabaho. So, mas maganda yung may back to stock kaysa sa nakabiled kayo dahil unang-una yung mga nakabiled para lang yun sa mga pormahan. So, syempre ganyan sa mga concept. Pero hindi mo siya pwedeng pan-daily. Unang-una, pag nasita ka, pwede kang hulihin dahil bawal yung mga sir. So, yan. Pero nasa inyo na yan. Choice nyo na yan. Motor nyo, pananagutan mo. So, yung mga sir, sana meron ako na ibahagi sa inyo kung paano mag-install ng daytime running light sa headlight ng ating Honda Click. So, God bless sa inyo. Kung nagustuhan nyo yung ating mga video, follow nyo naman ako sa akin Facebook page, Jello Moto, Jello Workshop, tapos sa aking FB page, Jello Moto. So, sa mga gusto naman magpa-install, visit kayo sa shop located at GMA Cavite, Barangay Poblacion 5, and front of Iglesia ni Cristo. Or PM nyo ako sa aking FB page, mga ka-workshop. Google search, Google Map, or Waze, gawang Jello Workshop, Jello Workshop, Motorcycle Accessory Shop, GMA Cavite. So, God bless mga sir.